Welcome po mga kakuya, ko yung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So ang topic natin for today po mga kakuya, napakaganda. Ano bang ibig sabihin ng operasyon, no? So nung nakaraang nag-upload po tayo po mga kakuya sa ating live, no? So ang ating tinalakay itong depression, matinding kalungkutan o pagkabigo. Kasi ito yung mga depression po mga kakuya, pwede rin ito i-apply sa ating spiritual life at sasakyan ito ng mga fallen angel, no? So ang mga posibleng trauma, posibleng sanhi nito sa depression po mga ko itong trauma, chemical imbalance sa utak, problema sa buhay, pera, relasyon, trabaho, kasalanan na hindi pinagsisihan, minsan epekto ng spiritual oppression. So ngayon, ang topic natin for today po mga kakuya, ang ating oppression naman. So itong talakayin natin ito ay mga spiritual na kahulugan, oppression pang-aapi, no? Ito ay isang panlabas na atake. Ito ay oppression po mga kakuya, isang panlabas na atake ng mga fallen angel, no? Ng mga demonyo. Ang layunin ng demonyo dito ay guluhin ka at takutin ka, tuksohin ka o kontrolin ang paligid mo para mawalan ka ng pag-asa o lumayo ka na sa Diyos, no? So ito yung mga halimbawa po mga sa operasyon, paulit-ulit na tuksong gawin ang kasalanan, no? Para normal na kasalanan, pananakot, kalituhan, gulo sa pamilya, away, takot na walang dahilan. So yun po ang ating tatalakayin po mga kakuya sa araw na ito, no? So talagang bigyan natin diin dito dahil baka meron na tayong ganito, no? So hindi natin napapansin na meron na pala tayong ganito, no? So talagang yan ang ating tatalakay, napakaganda ating talakay na yung mga operation po mga kakuya, no? So napakaganda ito at ano ba ang spiritual oppression? So ito yung talagang bigyan natin din ito. So ito ay pakiramdam ng bigat, no, pagkagapos o kaguluhan sa kaluluwa dahil sa impluwensyang ng kasamaan, kadiliman o kasalanan. Hindi ito positions, no? Ito tatalakayin din natin position po mga obsession, no? Tatalakayin itong tinalakay natin una, depression at obsession po, oppression. Ito naman ngayon ay oppression po mga kakuya, no? Kasalanan na hindi ito position pagkakapasok ng demonyo, pero ito ay parang paninindak, panininlang at pagkalito sa spiritual na espiritu ng tao. So ito yung panlabas na atake ng mga fallen angel po mga kuya. So mag-ingat po tayo. Kailangan talaga may prayer life po tayo mga kuya. Hindi lang tayo tulog-tulog sa pansitan. Mga halimbawa ng spiritual oppression. Mabigat ang kalooban kapag nagdarasal. So kung nagdarasal daw tayo ay mabigat sa ating kalooban. Halimbawa, kapag gustong magdasal ang isang tao pero laging may sagabal, antok o pagkalito. So yan po ang mga maaring itatanim sa atin. Ito'y atake nga ng panlabas ng mga fallen angel para hindi na tayo matutuloy sa ating mga magandang gawain na para sa Diyos, no? Maaring may spiritual na hadlang o panggugulo. So yun ang itatanim sa ating utak, no? At talagang gagawa ang demonyo para guluhin tayo po mga kakuya. Ay ikalawa, pagkalulong sa kasalanan. Ito yung for example mga masturbation, no? Pornography. Akala natin ay okay lang pero ito ay malaking kasalanan pala, no? So ito yung mga pagkakulong sa kasalanan, addiction, no? So halimbawa ang hindi pagkabitaw sa pornografiya, isa din to, no? Droga o galit kahit gusto nang tumigil. So ito yung mga hadlang na talagang pilit ano sa atin ng mga fallen angel. So ang kasalanan ay ginagamit ng demonyo upang pahirapan at igapos ang kaluluwa. So delikado pala po mga oppression, no? So ito yung tinatawag na oppression po mga kakuya. Ikatlo, takot, pagkalito o depresyon sa kabila ng pananalig, no? So mga halimbawa naman itong pangatlo, no, palaging may takot kahit nagsisimba at nagdarasal naman. Ikalawa, maaring gawa ng spiritual na pananakot, no? So yung mga demonyo talaga atake ito ng panlabas. Ito yung atake ng panlabas ng oppression po mga fallen angel. Ang pang-apat, paniniwala sa kasinungalingan ng demonyo. Ito, halimbawa, hindi ka mahal ng Diyos, wala ka ng pag-asa, di ka na mapapatawad. So ito yung matanim sa utak nating mga fallen angel, nating mga kalaban. So ang mangyayari, kaya marami ang ano dito ay tumalo na lang sa tulay, no? Ito yung mga atake ng mga demonyo na nakabaliktaran talaga sa pagdating sa ating Diyos po mga kakuya, no? So ito ay uri ng opresyon sa isip at puso upang mawala ng pananampalataya. So, ibig sabihin dito, dandahan na wawala na ang ating pananampalataya na dapat umaasa talaga tayo sa grasya at habag ng Diyos. Ang nangyayari, nawawala na talaga at na hindi na tayo masigasig na gumawa ng mga mabuti para sa Diyos. Ang panglima, pag-atake sa pamilya o komunidad ng pananampalataya. Ito naman, atake naman ito sa
pamilya o komunidad ng pananampalataya. Halimbawa, may biglaang pagtatalo sa pamilya tuwing oras ng misa o dasal, no? Paraan ito ng kaaway upang sirain ang pagkakaisa at espiritual na buhay. So, talaga napakaganda po mga kayo, no? Nagdarasal ang buong pamilya, tapos biglang may nag-aaway, kapitbahay mo man o sino ang pamilya mo, side sa inyong pamilya, nagkagulo. So, ito yung paraan ng mga fallen angel. Dapat hindi tayo tumigil, no? Dapat hindi dapat tayo tumigil sa ating mga mabubuting gawa po mga kakuya. So para hindi tayo malinlang na mga fallen angel. So dito sa may mga Bible verse pa tungkol sa spiritual operation. So dito sa Ephesians 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, no? Tandaan ha, kundi laban sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapagmahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. So therefore po mga kakuya, ito yung sa Ephesians 6 verse 12, no? So mga Bible verse tungkol sa spiritual operation po mga kakuya. Dito naman sa ikalawa sa 2 Corinto 10 verse 4 hanggang 5, ito namang ating mababasa. Ang sandatang ginagamit namin sa pagkibaka ay hindi sandatang makalupa, kundi mula sa Diyos upang gibain ang mga kuta ng kasamaan. So, therefore po mga kakuya, ito yung ikalawa, napakaganda, no? Sa 2 Corinto 10 verse 4 hanggang 5 po mga kakuya. So, ano ang sagot ng simbahan dito? So, mayroong good news po mga kakuya. Anong sagot ng ating inang simbahan? Mga sakramento. Una, mga sakramento. So, lumapit tayo sa kumpisal, sa misa, at Eucharistia, nagbibigay lakas laban sa demonyo. Ito yung matatalo natin ang demonyo kung sapagkat gawin natin ito, no? Kumpisal, misa at Eucharistia, nagbibigay lakas laban sa demonyo. So, mabigyan tayo ng lakas na makipaggigma tayo sa mga fallen angel. Kaya nga, ang karamihan ito matatalo dito, yung mga hindi nangumpisal, hindi umaatin sa misa, Eucharistia, no? So, yun ang madalas na matangay talaga ng mga fallen angel. Kaya yung iba, nagpakamatay na lang, no? So dahil nga natalo sila ng demonyo, dahil nga wala silang proteksyon, no? Itong mga sakramento na ito napakahalaga at ano dito talagang mabisa, no, pumakaw. Ikalawa, panalangin ng pagpapalaya, o ito'y tinatawag po mga kuya sa exorcism, no, deliverance prayer, no? So dasal upang palayain ang sarili sa anumang spiritual na gapo. So therefore po mga kakuya, kung meron kayo nito, so bili kayo nito, no? Ipinopromote ko ito yung aklat ni Father Sikia, no mga kakuya. Ito nandito po ang lahat ang mga dasal na lalo na po sa self deliverance, no, deliverance prayer, nandito lahat, no? So sa buong pamilya, deliverance sa iyong bahay, no? So mga anak, nandito ang prayer lahat, no? So bili kayo nito, na nandito sa dalawin niyo ang aking TikTok, nandun niyo po makikita nakapin ito po mga kakuya, makabili kayo nito sa aking store, no? So dasal upang palayain ang sarili sa anumang spiritual na gapos. So ang ikatlo, exorcism. Kung malala na talaga, lumapit tayo sa mga exorcism para sa mga kaso na oppositions ay ginagawa lamang ng mga pari na may pahintulot ng obispo. So wala pa tayo sa possession. So sa next topic natin, possession naman. So puro ngayon, focus lang tayo sa obsessions po mga kakuya. Ito yung mga panlabas operation, no? Ito yung mga panlabas na atake ng mga fallen angel, yung baga linlangin tayo at bibigyan tayo ng sagabal. Yung mga papansin mo, yan ang ibig sabihin ng operation. Maraming nagdadasal ka, may nag-aaway din sa paligid mo, mga ganun, mga atake ng panlabas ng mga fallen angel para hindi ka na matuloy doon sa hangarin mo na mapalapit sa Diyos, no? So ayon dito, patanungin natin ang ating mga ating mga santo po mga kawayan, si Saint Anthony the Great, no? So sa ating mga church father, Saint Anthony the Great, 251 hanggang sa 356 AD, ito ang kanyang sinasabi. Isa siya sa mga unang munghe na nakaranas ng matitinding spiritual na pagsubok sa disyerto. So nakasubok pala si Saint Anthony pala po sa disyerto, mga spiritual na pagsubok, no? Sabi niya, the devil is afraid of fasting, prayer, humility, and the sign of the cross. Natatakot ang demonyo sa pag-aayuno, panalangin, kababaang loob at tanda ng cross. So ito yung palang sandata ni Saint Anthony the Great po mga kakuya, nung matinding spiritual na pagsubok niya sa disyerto, no? So ito yung para kay San Antonio, ang spiritual na operation ay tunay at bahagi ng labanan ng kaluluwa. Pero talo palagi ang demonyo kung
ang Kristiyano ay mananampalataya, nag-aayuno at nananalangin. So yun po ang mga kung matatalong daw natin ang demonyo po mga kakuya. So ikalawa, si Saint Athanasius sa 296 hanggang sa 373 AD. So ito ang kanyang sinasabi po mga kakuya. Sumulat siya ng The Life of Anthony, kung saan ikinikwento niya ang mga tukso at pananakot ng demonyo kay Saint Anthony. Ano? So sabi niya, the demons only have power if we allow fear and sin to enter us. No? So ang sabi niya, ibig sabihin hindi makapanakot o mang-aapi ang masamang espiritu kung buo ang ating tiwala sa Diyos at malinis ang ating mga puso. So di talaga daw makapasok. Kaya unahin talaga natin po mga kakuya, linisin ang ating puso, no? So talaga kung may magalit, mayroon tayong hindi napatawad, so unahin talaga natin linisin ang ating mga puso. So sa dyan pa lang, sa unang hakbang pa lang natin dyan, hindi na daw makapasok ang ating mga kalaban, lalo na po sa mga fallen angel, no? Ating mga kalaban. Ang ikatlo, si Saint Augustine of Hippo sa taong 354 hanggang sa 430 AD, no? Ito po ang kanyang sabi, the devil is like a chained dog. He can bark and growl, but he can only bite if you go near him. So, ayon kay Saint Augustine, ang demonyo daw ay may limitasyon. Hindi siya makagapo sa atin kung hindi natin siya pinapansin o binubuksan ang pinto ng kasalanan. So, therefore po mga kakuya, kung hindi daw tayo, ano ba yung pinto ng kasalanan? Kung yung mga tukso niya, hindi natin, katulad ng pornography, kung hindi natin yung pansinin po mga kakuya, at imbes na pansinin natin, manalangin tayo, mag-pray, ay hindi niya, kung gagawin natin yan, doon ang pinto, makapasok na sa atin kasi nga mortal sin yun. Pornography, no? Fornication, no? Is a mortal sin, malaking kasalanan po yan po mga kakuya. So ang pang-apat, si John Cassian sa 360 hanggang sa 435 AD. Ito po ang kanyang nagbabala. Nagbibigay siya ng babala laban sa 8 evil thought na naging basihan ng 7 deadly sins, no? So, eight evil thought na naging basihan ng 7 deadly sin, no? Talang delikado ito. Ano sabi niya? This thought come not from the souls, no? But from demons who wish to disturb our peace, no? Peace. Naniwala si Saint Cassian na ang demonyo ay gumagamit ng masamang kaisipan tulad ng takot, galit, inggit, no? Upang alipinin ang kaluluwa. So alipinin daw ang ating kaluluwa. So ayon po yan kay St. John Cassian sa 330 hanggang sa 435 AD po mga kasi. St. Ignatius of Loyola sa 1491 hanggang sa 1556. No, hindi church father sa panahon ng unang iglesia pero isang dakilang spiritual master, no, si St. Ignatius of Loyola, no, pumakain. Sabi niya, the enemy act like a false lover. He wants secrecy and darkness, no? So, ibig sabihin, ang spiritual na oppression ay madalas na nangyari kapag tayo ay nahiwalay sa ilaw ng Diyos at hindi nagsasabi ng totoo. Halimbawa, hindi nangungumpisal. So, ito yung mga hindi nangungumpisal, nalalayo na tayo sa Diyos, no? So, talagang dito talagang papasok ang mga fallen angel po sa atin po mga kakuya. So, turo ng ating mga church fathers sa spiritual oppression, si Saint Anthony natatalo daw ang demonyo sa pagdarasal at sa krus po mga kakuya, no? Sa krus, no? So, si Saint Athanasius, demonyo ay walang kapangyarihan kung may tiwala tayo sa Diyos, no? Si Saint Augustine naman, parang asong nakatali ang demonyo, may limitasyon. So, nakatali daw. Si Saint Cassian naman, gumagamit ng masamang kaisipan ang demonyo. So, yan ang kanyang Si Saint Ignatius naman, gusto ng demonyo ang kadiliman, no? Gusto daw ng demonyo ng kadiliman, no? Hindi katotohanan. So, gustong-gusto ng demonyo ang kadiliman at hindi katotohanan po mga. So, anong sabi ng ating Catechism ng Catholic Church? Paragraph tungkol dito sa demonyo at kanyang kapangyarihan. Ayon sa Catechism ng Catholic Church, paragraph 395, ano ang sabi? The power of Satan is ito'y tinatawag na non-netless, not infinite. It is only permeated by divine providence, which with strength and gentleness guide human and cosmic history. So, sa Tagalog, ang kapangyarihan daw ng demonyo ay hindi walang hanggan. Siya ang nakagagawa ng lamang ng masamang kung papayagan ng Diyos
at palaging may layuning mas mabuti ang tao o subukin ang kanyang pananampalataya. So ayon dito, ang spiritual operation daw ay pinapayagan minsan para subukin o linisin ang kaluluwa pero kontrolado ng Diyos. So talagang ibig sabihin may hangganan talaga ang mga fallen angel po, mga kakuya. So hindi natin yan, wag tayo kasi nga mapasok lang ang mga fallen angel kung bubuksan natin ang kanilang pinto para sa atin. So ayon naman dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 407, tungkol naman ito sa epekto ng original na kasalanan. No, dito sabi niya dito sa catechism natin, man is inclined to sin and subject to ignorance, suffering, and the dominion of death, and inclined to evil due to the influence of Satan. No, so ayon po yan sa ating catechism. So sa Tagalog, ang tao daw ay naakit sa kasamaan dahil sa kasalanan at impluwensya ni Satanas. Isa itong pagkikilala na may spiritual na pakikibaka at minsan ay nagkaroon ng opresyon o panliligalig mula sa masasamang espiritu. So talagang nakakatakot po yan ayon sa ating catechism po yan, mga kakuya. So ayon naman dito sa ating catechism, the paragraph 2846, sa panalangin ng Ama namin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. So ayon naman dito, we ask Him not to allow us to think the way that lead to sin. This petition implores the spirit of discernment of strength. Sa Tagalog, hinihiling natin sa Diyos na ilayo tayo sa tukso at bigyan ng lakas ng Espiritu Santo upang malabanan ang mga atake na kabilang na ang spiritual na oppression. So ayon po yan sa ating Catechism, the Catholic Church, paragraph 2846 po, mga kakuya. So dagdagan pa natin sa ating Catechism sa 2725 hanggang sa 2728. So tungkol naman sa pakikibaka sa panalangin. So pakikibaka sa panalangin, anong sabi? Prayer is both a gift of grace and a determined response on our part. It always presupposes effort. The spiritual battle is necessary. No? So sa Tagalog, ang panalangin daw ay bahagi ng spiritual na labanan. Kapag tayo ay nahihirapang magdasal o tinatamad, minsan ito ay bahagi ng operation ng kaway. So nakakalungkot lang sa marami na talaga ngayon na hindi na marunong magdasal. Yan po ay operation po, mga kakuya. Tamad tayo magdasal, wala na talaga. Tamad sa pananampalatayang Kristiyano. Yan po ay papasok talaga ang operation dahil tinatanim sa atin ng demonyo yan. Kaya nga delikado ang ating kaluluwa sa mga taong tamad na magdasal. Ano ang spiritual oppression? Ang spiritual oppression ay isang uri ng paniligalig o pag-aatake ng demonyo, hindi para tuluyang mapasok ang katawan ng tao, hindi position nito. So tatalakayan din natin position kasi natin ngayon yung oppression. Ito yung panlinlang o tukso na panlabas, atake ng panlabas, no? So yan po yan. No? So yan po ang panlabas na atake ng demonyo. Kundi upang takutin, guluhin at pahinain ang pananampalataya, emosyon at isip ng isang Kristiyano. So yun ang diskarte ng fallen angel. Ito yung tinatawag na oppression nga. Pahinain at guguluhin tayo, no, at maraming mga temptation ay papasok sa atin hanggang sa malayo na tayo dandahan sa Diyos po, mga kakuya. So yan po ang atake ng ibig sabihin ng oppression po, mga kakuya. So ano ang ibig sabihin ng oppression o spiritual oppression? Ay sinusubukan ng demonyo na kontrolin o impluwensyahan ang tao, pero hindi niya ito magawa kung hindi ito papayagan, no? So talagang oppression ay talagang hindi pa niya kontrolado tayo. Kumbaga ang diskarte niya panglabas na tukso lang, no, panilin lang, no, at ginugulo sa panlabas, pero hindi pa to sa position. Sa position, iba kasi itong position na ito po, mga kakuya. So tatalakayin natin yan bukas. Ano ba ibig sabihin ng positions? So paano ginagawa ng demonyo ang oppression? Pagtatanim ng takot at pagdududa. Ikalawa, pagpapalakas ng tukso o kasalanan. Ikatlo, paglalayo sa panalangin at mga sakramento. So nalayo tayo sa panalangin at sakramento. Pang-apat, pagbubulong ng kasinungalingan, wala ka ng pag-asa. Yan ang didiskarte ng fallen angel. Hanggang iba nga, tumalo na lang sa tulay. Ang panglima, pagpapabigat ng damdamin tulad ng depression, guilt, galit, hopelessness. No? So yan po ang mga ginagawa ng demonyo bilang paano ginagawa ng demonyo ang oppression. Yan po ang lima na yan na palatandaan na diskarte ng mga fallen angel, no? So talagang
napakaganda ang ating ngayon. Anong sabi ng Katekism sa 395? Ang kapangyarihan ni Satanas ay may hangganan, no? Makagawa lamang siya ng masama kung pinahintulutan ng Diyos at ang layunin ay para mas mataas na kabutihan. So ang Diyos pa rin ang may control sa atin po mga kakuya, no? Ang Diyos pa rin ang nagpinapayagan ba siya o hindi, no? So sa ayon po dito sa Catechism of the Catholic Church paragraph 407, ang tao ay naapektuhan impluwensya ng masamang espiritu, no? So yan po ang ating CCC 2726, sa CCC 2726 ang 2728, ang panalangin daw ay labanang espiritual, may pagsubok dahil sa kaguluhan ng mundo at panliligalik ng kaaway. Ayon po yan sa ating Catechism, no? So anong sabi ng Church Father? So the Saint Augustine, the devil is like a chained dog, he can bark but only bite if you go near. So yan po ang may kapangyarihan daw lang siya kung bibigyan natin siya ng access. So yan po ang napakaganda sabi sa isa sa ating mga Church Fathers po mga kakuya. So therefore, no, so talagang dito natin napatunayan po mga kuya, ang oppression ay isang atake na panglabas, no? So patutuksoin, at kung gumawa tayo ng prayer life at nagugulat ka, mayroon na nag-aaway sa paligid mo, yan ang mga tentasyon o panggugulo ng mga fallen angel para hindi tayo matuloy at tataniman tayo na wala ka ng pag-asa. Ganon ang mga diskarte. Yan po ang ibig sabihin ng oppression po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa atin po mga kakuya. Sawa na may natutunan po natin bukas. Positions naman ito. So medyo delikado po itong position po mga kakuya. Parang nasa pelikula tayo nito bukas. So bukas sisikapin natin na mag-live bukas po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga kakuya. Nawa na mayroon po tayong napulot. Like and share po mga kakuya para updated po tayo sa ating uploaded araw-araw po mga kakuya, no, sa ating live, no, sa ating YouTube channel. So muli, maraming salamat at God bless at nawa palagi tayong manalangin, no? Huwag nating hayaan na hindi tayo manalangin araw-araw, maging devotion lalo po sa banal na rosaryo po mga kakuya, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng spiritual battle, no? So ang ating panalangin isang sandata yan para malabanan natin ang tukso ng sanlibutan ito. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat kayo palagi.